Ako si Jessa, isang tipikal na estudyante sa isang public school dito sa Maynila. Ang buhay ko ay simple, puno ng assignments at exams, pero may isang bagay akong inaasahan tuwing papasok sa eskwela, ang makita ang aking seatmate na si Carlo. Hindi ko alam kung bakit, pero lagi akong kinikilig tuwing siya ay nasa tabi ko. Si Carlo ay hindi katulad ng ibang mga lalaki sa klase. Siya ay tahimik, may pagkapilosopo, ngunit may kakaibang karisma na hindi mo agad mapapansin. Madalas kaming magtawanan dahil sa mga corny jokes niya na kahit minsan hindi ko maintindihan ay palaging nakakatuwa. Isang araw, umaga iyon, habang naglalakad ako papunta sa aming classroom, napansin kong wala si Carlo sa kanyang upuan. Nagulat ako dahil hindi ito ang kanyang usual routine. Palaging maaga si Carlo at ito ang unang beses na na-late siya. May kung anong kaba ang bumalot sa akin. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Sa gitna ng klase, habang nakikinig ako sa lecture ni Ma'am Reyes, bigla akong narinig ang pagbukas ng pinto. Paglingon ko, si Carlo pala iyon, hiningal at mukhang pagod. Sorry po ma'am, na late po ako. Sabi niya habang palihim na tumingin sa akin na parang may gusto siyang sabihin. Nang matapos ang klase, agad kong kinausap si Carlo. Uy, anong nangyari? Bakit late ka? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng may bahagyang lungkot sa mga mata. May nangyari kasi kaninang umaga. Sagot niya, ngunit hindi niya na ipagpatuloy ang kwento dahil biglang lumapit ang isa naming kaklase, si Mike, at inaya kaming sumali sa kanilang grupo para mag-practice para sa darating na school presentation. Habang nagpa-practice kami, napansin ko ang kakaibang pagkilos ni Carlo. Hindi siya yung usual na energetic at masigla. Parang may bumabagabag sa kanya. Ako naman, hindi mapakali at hindi mapigilan na magtanong sa sarili kung ano ang nangyari sa kanya kanina. Pagkatapos ng practice, nagdesisyon akong kausapin si Carlo ng masinsinan. Inaya ko siyang maglakad-lakad sa campus para makapag-usap. Carlo, ano ba talaga ang nangyari? Tanong ko habang naglalakad kami sa ilalim ng mga puno ng akasya. Tumigil siya at tumingin sa akin, ang mga mata niya ay puno ng emosyon, halong takot at kaba. May nakita akong hindi ko inaasahan, Jessa. May isang bagay akong natuklasan na nagpagulo sa isip ko. Sabi niya, bigla akong kinabahan. Ano kaya ang nakita ni Carlo? Ano ang kanyang natuklasan? Sa puntong iyon, ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Nais ko mang malaman ang lahat. May bahagi sa akin na natatakot sa maaaring marinig. Nagsimula siyang magsalita, ngunit bago pa man niya masabi ang lahat, biglang dumating ang isang tawag mula sa kanyang cellphone. Napansin kong nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Jessa, kailangan kong umalis. Pag-uusapan natin ito, promise, sabi niya bago nagmadaling umalis. Naiwan akong nagtataka at puno ng palaisipan. Ano nga ba ang natuklasan ni Carlo? Bakit siya biglang umalis? Sa loob ng ilang minuto, nakatayo akong mag-isa. Iniisip ang mga bagay na maaaring mangyari. Alam kong kailangan kong malaman ang lahat, ngunit ang tanong ay paano. Pagkatapos ng unang araw namin bilang seatmate, nagkaroon ng kakaibang koneksyon sa pagitan namin ni Lila. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimula, pero sa bawat tawanan at kwentuhan namin, parang may naguudyok sa puso ko na mas makilala siya. Nang sumunod na linggo, habang nasa cafeteria, nagpasya akong ayain si Lila na mag-lunch. Noon ko lang siya nakita na mag-isa, palaging may kasama kapag recess. Halos sabay kaming pumila para sa pagkain. Bago ko pa man siya makausap, bigla siyang lumingon sa akin. Hey, gusto mo bang sabay tayong kumain? Nakangiti siya habang hawak ang tray na punong-puno ng pagkain. Siyempre naman, sagot ko, medyo nagulat pero natutuwa. Naupo kami sa isang mesa sa gilid, malapit sa bintana kung saan makikita ang mga puno sa labas.
Habang kumakain, napansin ko ang simpleng alahas na suot niya, isang kwintas na may maliit na pendant na hugis bituin. Maganda yung kwintas mo. May espesyal bang kahulugan yan? Tanong ko habang nangumunguya ng sandwich. Napabuntong hininga si Lila, tila nag-iisip bago sumagot. Oo, galing yan sa lola ko. Sabi niya, basta suot ko raw ito, palagi akong magiging ligtas at masaya. Nakakatuwa ang kwento niya, kaya naman naisip kong mag-share din. Ako naman, etong bracelet na suot ko, bigay sa akin ng kapatid ko noong umalis siya papuntang ibang bansa. Para raw may bahagi siya sa araw-araw ko. Nagpatuloy ang kwentuhan namin, mula sa mga nakakatawang eksena sa klase hanggang sa mga pangarap namin sa buhay. Habang lumilipas ang oras, naramdaman ko ang lumalalim na pagkakaibigan namin. Hindi lamang siya basta seatmate, kundi isang taong may kaparehong interes at damdamin. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi mula sa eskwelahan, biglang bumuhos ang ulan. Walang dalang payong, kaya napilitan kaming sumilong sa isang waiting shed. Mukhang matagal pa tong ulan, sabi ni Lila habang pinipiga ang basa niyang buhok. Oo nga sagot ko habang sinusubukan kong takpan ng bag ang ulo ko. Pero okay lang, masaya rin namang tumambay dito. Habang naghihintay, napansin kong may kakaibang lungkot sa mata ni Lila. May problema ba? Tanong ko, nag-aalala. Mukhang malalim ang iniisip mo. Nag-aatubili siya sa pagsagot, pero sa huli nagbukas siya. Alam mo, minsan naiisip kong lumipat ng eskwelahan. Pakiramdam ko kasi hindi ko natutupad ang mga pangarap ko rito. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na darating ang puntong ganito ang maririnig ko mula sa kanya. Bakit naman? Magaling ka naman, di ba? At marami kang kaibigan. Oo, pero hindi ko alam. Parang may kulang, sagot niya, tila naguguluhan. Pilit kong inuunawa ang nararamdaman niya. Alam mo, kahit anong mangyari, nandito lang naman ako. Suporta ako sa'yo. Nakangiti siyang tumingin sa akin, tila ba may kasiguraduhan sa sinabi ko. Salamat, Allen. Napakalakas ng loob ko kapag kasama kita. Dumating ang isang weekend, niyaya akong dumalo sa isang birthday party ng kaklase namin. Doon ko nakitang masaya si Lila, tila walang bumabagabag. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap ang ibang mga kaibigan niya at mas nakilala pa ang isa't isa. Pero sa kalagitnaan ng party, may isang insidente na hindi ko inaasahan. Habang nagsasayahan, bigla na lang may isang lalaking lumapit kay Lila, tila ba gustong makipag-usap ng masinsinan. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Lila. Lumapit ako sa kanila, medyo nag-aalala. Okay ka lang ba? Tanong ko kay Lila. Ngunit bago pa siya makasagot, tumingin sa akin ang lalaki. Ikaw ba si Allen? Maraming nabanggit sa'yo si Lila. Nakangiti siyang nagpakilala bilang Marco, dating kaklase ni Lila sa grade school. Nag-usap kami saglit, pero pansin kong medyo may tensyon sa pagitan nila. May kailangan ka ba kay Lila? Tanong ko, medyo defensive. Tumawa siya, pero may halong seryoso. Wala naman, gusto ko lang sanang makipagkwentuhan. Matagal na rin kaming hindi nagkikita. Habang nag-uusap sila, naramdaman ko na para bang may ibang kwento sa kanilang dalawa. Hindi ko maipaliwanag, pero may kutob akong may higit pa rito. Sa gitna ng ingay ng party, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano kaya ang tunay na ugnayan ni Lila at Marco? Iyon ang tanong na bumabalot sa isip ko habang naglalakad pa uwi. Hindi ko alam kung dapat ba akong mag-alala, pero isang bagay ang alam ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Ito na nga kaya ang simula ng pagbabago sa relasyon namin ni Lila. Pagpasok ko sa silid-aralan kinabukasan, hindi ko maiwasang mapangiti. Si Mia, ang aking seatmate at matalik na kaibigan, ay naroon na sa kanyang upuan, nakaabang habang abala sa pagbabasa ng isang libro. Mula noong una kaming naging seatmate, hindi ko naisip na magiging ganito kami kalapit. Nag-umpisa lang ang lahat sa simpleng pagtutulungan sa mga assignment hanggang sa halos lahat ng bagay ay napag-uusapan na namin.
Good morning. Bati ko sabay ng ngiti. Agad siyang nag-angat ng tingin at ngumiti rin. Ang mga mata niya ay tila laging may kinang na nagbibigay liwanag sa umaga ko. Good morning! Naalala mo ba yung assignment sa math? Tanong niya habang inilalapag ang libro sa mesa. Oo naman, tapos ko na kagabi. Sagot ko na may halong yabang. Pero sa totoo lang, inabot ako ng kalahating gabi para matapos iyon. Kailangan mo ng tulong? Actually, oo. Sagot niya sabay kamot sa ulo. Ang hirap talaga ng calculus. Habang tinuturuan ko siya, hindi ko maiwasang mapansin ang maliliit na bagay tungkol sa kanya. Ang paraan ng pagngiti niya kapag nakakaintindi siya ng konsepto, ang pagtitig niya sa akin na para bang ako ang pinakamatalinong tao sa mundo. Sa mga simpleng sandaling ito, unti-unti kong nararamdaman na may kakaiba sa nararamdaman ko para sa kanya. Salamat, ikaw talaga ang best tutor, sabi niya at nag-high five kami. Makalipas ang ilang oras, natapos din ang klase. Nagkayayaan kaming kumain sa malapit na karinderya para magmeryenda. Hindi ito ang unang beses na ginawa namin ito, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang kaba sa dibdib ko. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga paano kung paano kung may nararamdaman din siya para sa akin. Paano kung sa simpleng pagkakaibigan namin, may mas malalim pang damdamin na nabubuo. Pagdating sa karinderya, nag-order kami ng paborito naming pansit at lumpiang Shanghai. Habang kumakain, hindi ko maiwasang mapansin na parang may bumabagabag kay Mia. Tahimik lang siya at tila malalim ang iniisip. Mia, okay ka lang ba? Tanong ko habang sinusubukan kong basahin ang kanyang ekspresyon. Ha? Oo, oo naman, sagot niya na may pilit ng ngiti. Medyo marami lang iniisip. Kung may problema, nandito lang ako. Alam mo yan? Sabi ko sinserong tinitigan siya. Nag-atubili siya saglit bago nagsalita. Actually, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumigil ako sa pagkain, ang puso ko ay bumilis ang tibok. Heto na ba ang hinihintay kong pagkakataon? Basta, promise mo muna na hindi ka magagalit o ano, patuloy niya. Promise? Sagot ko, kahit na sa loob ko ay may halong kaba at excitement. Alam mo kasi, may isang tao na matagal ko nang gusto. Simula niya, parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. At gusto kong sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Nanatili akong tahimik, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa isang banda, masaya ako na sa wakas ay magkakaroon ng linaw ang lahat. Pero sa kabilang banda, may takot akong baka hindi ako ang tinutukoy niya. Baka naman kilala ko siya, pakunwaring biro ko, kahit na ang totoo'y parang may bumara sa lalamunan ko. Ngumiti siya sa akin at kita ko sa mga mata niya na may halong kaba at excitement din siya. Actually, ikaw yon. Napabuntong hininga ako. Sa isang iglap, lahat ng kaba at pag-aalala ay napawi. Parang biglang gumaan ang lahat. Mia, ako rin, matagal na kitang gusto. Ngunit bago pa man ako makapagsalita pa, biglang nag-ring ang cellphone ko. Tumawag si mama at kailangan ko raw umuwi agad dahil may emergency sa bahay. Natigilan kami pareho. Pasensya na Mia, kailangan ko talagang umuwi ngayon. Paumanhin ko habang nagmamadaling nagbabayad sa karinderya. Okay lang, intindihin mo muna yan. Mag-usap na lang tayo ulit, sabi niya, at nagpaalam kami ng mabilis. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari. Sa wakas, may linaw na ang lahat. Pero ano kaya ang nangyayari sa bahay? Sana naman ay hindi ito ganoon kalaking problema. Ang dami-dami kong iniisip, ngunit isa lang ang sigurado. Hindi ko hahayaang matapos ang araw na ito nang hindi man lang nagpapasalamat kay Mia sa lahat ng nangyari. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Mama sa pintuan, halatang galing sa pag-iyak. Anak, kailangan nating mag-usap, sabi niya, at sa tono ng boses niya, alam kong may seryosong bagay na nagaganap.
Ano kaya ang nag-aabang na balita sa akin? At paano ito makakaapekto sa bagong simula sa pagitan namin ni Mia? Sa dami ng nangyari sa araw na ito, isa lang ang alam ko, hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang aming samahan ni Mia. Sa bawat tawanan, kurot sa pisngi, at palihim na tinginan, para bang may nabubuong koneksyon na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Hindi ko maipaliwanag, ngunit tuwing nakikita ko siya, may kakaibang saya ang pumupuno sa aking puso. Ngunit paano nga ba namin haharapin ang katotohanang unti-unti nang nag-iiba ang aming nararamdaman para sa isa't isa? Isang umaga, pumasok ako sa classroom na punong-puno ng energy. Dinala ko ang paborito kong kape mula sa kapihan sa kanto, habang si Mia naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. "Good morning, Mia," bati ko habang inilapag ang kape sa kanyang lamesa. "Wow, ang aga mo ngayon." Sagot niya, sabay ngiti na tila may ibig ipahayag. Habang nag-uusap kami, napansin kong may kakaiba sa kanyang mga mata. Parang may gusto siyang sabihin ngunit hindi niya magawa. "May problema ba, Mia?" Tanong ko sa kanya. "Wala naman, medyo pagod lang siguro sa mga proyekto." Sagot niya, ngunit alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Sa gitna ng aming klase, patuloy kong nararamdaman ang tensiyon sa pagitan namin. Parang may gustong sumabog, ngunit parehong pinipigilan. Hanggang sa dumating ang lunch break, napagpasyahan naming magpunta sa rooftop para makaiwas sa ingay ng cafeteria. Habang naglalakad, hindi ko mapigilan ang kabog ng aking dibdib. Alam kong may mangyayari, ngunit hindi ko alam kung ano iyon. Pagdating namin sa rooftop, tahimik kaming umupo sa isang sulok. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng sitwasyon ay hindi matatakpan. "Mia, may gusto ka bang sabihin?" Tanong ko, diretso sa puntong alam kong hindi maiiwasan. Tahimik siyang tumingin sa akin, waring iniipon ang kanyang lakas para sa isang bagay na mahalaga. "Ano kasi, Mark? Matagal ko nang iniisip ito." Simula niya, halatang kabado. "Simula nang naging seatmate kita, maraming bagay ang nagbago sa akin at hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin. Pero," tumigil siya, tila nag-aalinlangan sa mga susunod na salitang bibitawan. Pinilit kong maging kalmado, pero sa loob-loob ko, ang dami kong tanong. "Ano yon, Mia? Kahit ano pa man yan, makikinig ako." Sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Narinig ko ang isang malalim na buntong hininga mula sa kanya at doon ko naramdaman na malapit na ang sandali. "Mark, gusto kita, hindi lang bilang kaibigan pero higit pa roon." Pag-amin niya, waring bumagsak ang mundo ko sa sobrang gulat at saya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, para bang lahat ng oras ay tumigil. Bigla akong natahimik, hindi makapaniwala sa narinig. Matagal ko na ring iniisip na may espesyal na nararamdaman ako para kay Mia, ngunit hindi ko akalaing pareho pala kami ng iniisip. "Mia, gusto rin kita," sagot ko, hindi alintana ang kaba at takot na nararamdaman. Ngunit sa gitna ng aming pag-amin, biglang bumukas ang pinto ng rooftop. Lumabas si Karen, isa sa aming mga kaklase at kaibigan ni Mia na may dala-dalang lunchbox. "Uy, nandito pala kayo. Ang dami kong hinanap sa inyo," sabi niya, tila walang kamalay-malay sa nangyari. Agad kaming nagkatinginan ni Mia, parehong hindi alam ang gagawin. Karen, medyo nag-uusap lang kami ni Mark," paliwanag ni Mia, pilit na itinatago ang tensiyon. Ganun ba? Sige, hindi ko na kayo istorbohin. Akala ko kasi nag-aaway kayo dahil hindi kayo magkasama kanina," sabi ni Karen na tila may alam sa nangyayari. Nang umalis si Karen, napatingin kami ni Mia sa isa't isa. Parehong alam na may isang bagay na hindi namin napansin. "Bakit kaya ganun? Parang may alam si Karen, hindi ba?" Tanong ko kay Mia na halatang nag-iisip din. "Oo nga pero huwag na muna natin isipin yon. Masaya ako na alam ko na ang nararamdaman mo," sagot niya, sabay ng ngiti na puno ng kasiyahan. Ngunit sa kabila ng saya,
alam kong may paparating na problema. Hindi ko maalis sa isip ko ang reaksyon ni Karen at ang tila pagkakaalam niya sa nangyayari sa amin ni Mia. Ano nga ba ang lihim na iyon at paano ito makakaapekto sa aming bagong relasyon? Habang bumalik kami sa classroom, hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa mga susunod na mangyayari. Parang may isang malaking kwento ang nagbubukas at hindi ko alam kung handa na ba kami ni Mia para harapin ito. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi ko hahayaang masira ang bagay na nagsisimula pa lamang. At sa bawat hakbang namin ni Mia, alam kong may isang twist na naghihintay na magbago sa aming buhay. Isang hindi inaasahang pagsubok na susubok sa aming bagong natagpuang pagmamahalan. Ngunit handa na ba kami para rito? Hindi ko akalain na ang pagupo sa tabi ni Mia noong unang araw ng klase ay magbabago ng takbo ng aking buhay. Ngayon, habang naglalakad kami sa pasilyo papunta sa cafeteria, hindi ko maiwasang mapangiti sa alaala ng aming unang pagkikita. Ang kanyang maliliit na ngiti at mahinhin na katatawanan ang agad na nagpatibok sa aking puso. Sino ang mag-aakala na ang pagkakaibigan namin ay hahantong sa pag-iibigang ito? Habang nakapila kami para bumili ng pagkain, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi. Alam mo, Alex, sabi niya, ang dami-daming nangyari mula noong naging seatmate tayo. Tumango ako, bagaman ang dami ng tao sa cafeteria ay tila nagpapabigat sa aking damdamin. Oo, Mia, parang kahapon lang, hindi ba? Ngumiti siya, ang nangiti niya ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na may kakaibang kislap ang bawat araw. Minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari kung hindi tayo naging seatmate. Bago pa man ako makasagot, bumungad sa amin si Jake, ang matalik kong kaibigan na masayahin at palaging may baon na birong nakakatawa. Uy, lovebirds, bati niya habang inaabot ang kanyang tray ng pagkain. Anong plano niyo sa weekend? Nagkatinginan kami ni Mia, parehong nag-iisip kung ano nga ba ang plano namin. Well, sabi ko, iniisip naming pumunta sa bagong bukas na art exhibit sa downtown. Interesado ka? Bagaman alam kong hindi ito ang tipo ni Jake, nagulat ako nang ngumiti siya at sinabing, bakit hindi? Baka may makita akong inspirasyon para sa aking bagong proyekto. Habang kumakain kami, napuno ng tawanan at kwentuhan ng mesa. Si Mia ay may kakaibang talento sa pagkwento ng nakakatawang mga pangyayari sa klase. At si Jake naman ay palaging may dagdag na punchline na nagpatatawa sa amin. Sa gitna ng kasiyahan, biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa aking ina. May kailangan tayong pag-usapan. Umuwi ka ng maaga mamaya. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Bihira akong makatanggap ng ganitong klaseng mensahe mula sa kanya. Nagkatinginan kami ni Mia, tila alam niyang may bumabagabag sa akin. Okay ka lang, Alex? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Oo, maayos lang, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Mamaya ko na lang iisipin to. Pagkatapos ng klase, nagpaalam si Mia na uuwi na at nangako kaming magkikita sa exhibit kinabukasan. Nasa isip ko pa rin ang mensahe ng aking ina habang papunta ako sa bahay. Ano kaya ang kailangan niyang pag-usapan? Pagdating ko sa bahay, agad akong sinalubong ng aking ina. Kita sa kanyang mukha ang seryosong ekspresyon na bihira kong makita. Alex, sabi niya, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa iyong ama. Nagulat ako. Matagal nang wala ang tatay ko sa eksena at bihira namang banggitin siya ng mama. Bakit, ma? Tanong ko, puno ng kaba. Nagpadala siya ng sulat, sagot niya, sabay abot sa akin ng isang envelope. Gusto kaniyang makausap. Habang binubuksan ko ang sulat, unti-unting bumabalot sa akin ang kaba. Ano ang gusto niyang sabihin? Bakit ngayon pa siya nagparamdam? Nang mabasa ko ang kanyang mensahe, hindi ko maiwasang manginig. Nagtataka ako kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Ang tatay ko, na matagal ko nang hindi nakikita, ay gustong makipagkita. May mga tanong sa isip ko na nag-aalab,
at ang damdamin ko ay tila nagkakaroon ng sagupaan. Kinabukasan, habang naghihintay kay Mia sa harap ng art exhibit, hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip tungkol sa sulat. Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko ito haharapin? Nang dumating si Mia, abot-abot ang nangiti niya, ngunit agad din siyang nag-alala nang makita ang hindi maipintang ekspresyon sa mukha ko. Alex, may problema ba? Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon akong sabihin sa kanya ang lahat. Mia, may natanggap akong sulat mula sa tatay ko. Gusto niya akong makausap. Kahit nagulat, agad siyang nagbigay ng suporta. Anong balak mong gawin? Huminga ako ng malalim, pilit na inaaninag ang pinakamaayos na desisyon. Hindi ko pa alam, pero gusto kong malaman kung ano ang dahilan ng lahat ng ito. Naglakad kami papasok sa exhibit, ngunit ang isip ko ay nasa ibang lugar. Sa pagtingin ko sa mga painting, tila ang bawat isa ay may sinasabi sa akin tungkol sa aking sitwasyon. Paano ko haharapin ang nakaraan na biglang nagpakita sa akin? Sa gitna ng exhibit, biglang may lumapit sa amin na isang lalaki. Hindi ko siya agad nakilala, ngunit nang makita ko ang kanyang mga mata, tila may kakaibang pamilyar na damdamin. Alex? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-asa. Napatingin ako kay Mia at agad kong naramdaman ang tensyon. Ang lalaki ay ang aking tatay. Dito mismo sa exhibit, nagparamdam siya. Ang damdamin ko ay halo-halo, takot, galit, pagkalito. Paano ko haharapin ang sitwasyong ito habang nasa tabi ko si Mia? Sa pagkakataong iyon, alam kong kailangan kong magdesisyon. Ngunit paano ko ito gagawin nang hindi ko sinasaktan ang mga taong mahalaga sa akin? Pagpasok ko sa silid-aralan, agad kong napansin ang kakaibang katahimikan. Parang may kung anong hindi tama, ngunit hindi ko pa mawari kung ano. Napatingin ako sa mga kaklase namin, lahat ay abala sa kani-kanilang gawain. Ngunit may ilan na palihim na sumusulyap sa akin. Hinanap ko kaagad si Angelo, ang aking matalik na kaibigan at seatmate, ngunit wala siya sa kanyang upuan. Nasaan si Angelo? Bulong ko sa sarili habang naglalakad patungo sa aking upuan. Bumuntong hininga ako at inisip na baka na-late lang siya. Habang inaayos ko ang mga gamit ko sa desk, biglang lumapit si Mia, isa sa mga kaklase namin na palaging may tsismis. Andrea, narinig mo na ba ang nangyari kay Angelo? Tanong niya, puno ng kuryosidad ang boses. Hindi ko na naiwasang mag-alala. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko. Hindi ko alam ang buong detalye, pero may sinasabi sila na nakita raw siya kahapon sa may likod ng paaralan na may kausap na babae. Sagot ni Mia, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa excitement ng titsismis. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Alam kong maraming babae ang nagkakagusto kay Angelo, pero parati niyang sinasabi sa akin na wala siyang plano na makipagrelasyon habang nag-aaral. Naalala ko ang mga tawanan namin kapag pinag-uusapan ng pag-ibig at kung paano kami natatawa sa aming mga sariling kalokohan. Ngunit habang lumilipas ang oras, hindi pa rin siya dumarating. Kahit pa sinubukan kong mag-focus sa klase, ang utak ko'y naglalakbay sa iba't ibang senaryo. Pagsapit ng lunch break, hindi ko na kaya. Nagdesisyon akong hanapin siya, dumiretso ako sa likod ng paaralan, sa lugar kung saan kadalasan kaming nagtatambay kapag gusto naming umiwas sa ingay ng mga estudyante sa cafeteria. Sa aking paglapit, narinig ko ang mga bulong. Pagtingin ko sa isang sulok, nakita ko si Angelo, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang babaeng hindi ko kilala at sila'y nagtatawanan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ito ba'y selos o takot na baka may hindi ako alam tungkol sa kanya. Pero bago pa ako makalapit, napansin kong tumayo ang babae at naglakad palayo. Naiwan si Angelo na parang nag-iisip ng malalim. Lumapit ako sa kanya, pilit na pinapakalma ang sarili. Angelo, ano ang nangyayari?
Tanong ko, sinusubukang gawing casual ang tono ko. Nagulat siya sa paglapit ko. Andrea, nandito ka pala, sagot niya. Kita sa kanyang mukha ang alinlangan. Anong ginagawa mo dito? Sino yung babae? Usisa ko, hindi na natatago ang pag-aalala sa boses ko. Tumayo siya at humarap sa akin, tila may gustong sabihin ngunit hindi makahanap ng tamang mga salita. Andrea, may kailangan akong sabihin sa'yo. Simula niya, ngunit bigla siyang natigil. Sa likod namin, narinig namin ang tunog ng isang cellphone na nag-vibrate. Ang babae kanina ay bumalik, hawak ang kanyang cellphone at nagmamadali siyang lumapit kay Angelo. Angelo, kailangan mo nang pumunta. Hinahanap ka na nila. Mabilis na sabi ng babae. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero halatang may seryosong bagay na dapat niyang harapin. Andrea, pasensya na. Kailangan ko munang umalis. Magkita na lang tayo mamaya. Paalam ni Angelo bago siya tuluyang umalis kasama ang babae. Naiwan akong nakatayo roon, hindi alam ang gagawin. Parang bigla akong nawala sa eksena ng isang pelikula na hindi ko alam kung paano magtatapos. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko maalis sa isip ko ang mga tanong. Sino ang babaeng iyon? Anong meron sa kanila ni Angelo? At bakit parang may kung anong malalim na misteryo sa likod ng mga ngiti ni Angelo? Habang naglalakad ako pabalik sa classroom, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Naisip ko na hindi ko alam ang lahat tungkol sa kanya, sa kaibigan kong matagal ko nang kilala. Pero isang bagay ang sigurado. May kailangan akong malaman, may kailangan akong tuklasin. At sa paglipas ng mga araw, hindi ko alam kung ano ang magiging papel ko sa kwento ng buhay ni Angelo. Ngunit alam kong hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang mga sagot na hinahanap ko. Sa pagbalik ko sa silid-aralan, nakita ko na ang lahat ay parang normal. Ngunit sa kabila ng mga ngiti, tawanan at ingay ng klase, alam kong may paparating na pagbabago. At sa puntong iyon, hindi ko alam kung para saan ito. Kung ito ba'y para sa akin, para kay Angelo, o para sa aming dalawa. Sa wakas natapos din ang pagsusulit sa math na kanina pa namin iniintindi ni Claire. Pareho kaming nakahinga ng maluwag habang naglalakad palabas ng silid-aralan. Sa totoo lang, hindi na kami nagulat na medyo mahirap ang exam. Palaging ganito sa klase ni G. Mendoza. Pero ngayong tapos na, hindi ko mapigilang mapangiti habang iniisip kung paano lumipas ang linggo. Matagal na kaming seatmate ni Claire. Sa una, hindi ko akalain na magiging malapit kami. Nagkakilala kami sa isang proyekto sa science noong nakaraang semester. Pareho kaming nahihiya kaya't medyo awkward ang simula. Pero sa paglipas ng panahon, naging komportable na kami sa isa't isa. Nagulat ako nang napansin kong mas madalas na kaming nag-uusap, hindi lang tungkol sa schoolwork, kundi pati na rin sa mga bagay na personal. Naglalakad kami papunta sa cafeteria. Grabe, sobrang hirap ng exam na yun. Sambit ni Claire habang hinahawi ang buhok sa likod ng kanyang tenga. Tumingin siya sa akin at ngumiti na tila ba alam niyang pareho kami ng nararamdaman. Oo nga tugon ko sabay kamot sa ulo. Pero buti na lang at tapos na. Kailangan ko ng reward pagkatapos ng pagsubok na to. Tara, kape muna tayo. Pumayag siya at sabay kaming naglakad patungo sa coffee shop sa loob ng campus. Minsan, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang saya na nararamdaman ko tuwing kasama siya. Para bang may kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan namin, hindi ko alam kung paano nagsimula. Pero sa bawat pag-uusap, sa bawat pagngiti niya, mas lalo ko siyang nakikilala at mas lalo akong nahuhulog. Habang nag-aantay kami sa pila, napansin kong nagbago ang ekspresyon ni Claire. Parang may iniisip siyang malalim. May problema ba? Tanong ko, nag-aalala na baka may hindi magandang nangyari.
Wala naman. Mabilis niyang tugon pero alam kong may itinatago siya. Medyo naguguluhan lang ako sa isang bagay. Hindi naman sa nanghihimasok, sabi ko. Pero kung gusto mong pag-usapan o nandito lang ako. Tahimik siya sumandali, tila nag-iisip kung ibabahagi ba ang kanyang saloobin o hindi. Sa huli, nagdesisyon siya. Alam mo kasi may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Matagal ko na itong iniisip pero hindi ko alam kung paano sasabihin. Bigla akong kinabahan, ano kaya ang sasabihin niya? Positibo ba ito o negatibo? Lahat ng posibilidad ay pumasok sa isip ko. Pero sa kabila ng pag-aalala, excited din ako sa kung ano man ang sasabihin niya. Alam mo, Alex, simula niya, sobrang saya ko na naging seatmate kita. Hindi ko inexpect na magiging ganito tayo kalapit. Same here, sagot ko, sinisikap na hindi magpakita ng sobrang excitement. Ikaw ang isa sa mga pinaka-close kong kaibigan ngayon. Ngumiti siya pero hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Pero hindi lang yon ang gusto kong sabihin. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ano pa kaya ang isusunod niyang sasabihin? May nararamdaman akong kakaiba. Pag-amin niya, tila ba nag-iipon ng lakas ng loob. Parang, parang hindi lang tayo basta magkaibigan. Hindi ko alam kung paano mag-react, para bang may fireworks sa utak ko kasabay ng paghalo ng excitement at kaba. Paano ko sasabihin ang nararamdaman ko? Dapat ko bang sabihin na pareho kami ng iniisip? Bago pa ako makapagsalita, nagpatuloy siya. Ang weird ba? Baka naman weird lang ako. Hindi eh. Mabilis kong sagot. Claire, sa totoo lang, matagal ko na ring iniisip yan. Gusto kitang makilala pa ng mas malalim. Ayokong magmadali, pero hindi ko rin maiwasang isipin kung ano pa ang pwedeng mangyari sa atin. Nagkatinginan kami, parehong nagulat sa mga binitawang salita ng isa't isa. Pero bago pa man namin maiproseso ang lahat, biglang sumingit si Leo, ang isa pa naming kaklase. Uy, Alex, Claire, may narinig akong chismis sa cafeteria. Grabe, hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Napakunot ang noo ko. Ano na naman kaya ang chismis na ito? Pero bago pa man niya masabi, biglang nagring ang phone ko. Isang text mula sa kapatid ko. Alex, may emergency sa bahay. Kailangan mo umuwi ASAP. Napatingin ako kay Claire, nag-aalala sa biglang pagbabago ng sitwasyon. Claire, kailangan ko munang umuwi. Sorry, pero mukhang may kailangan akong asikasuhin. Ngumiti siya, bagaman may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Okay lang, Alex, ingat ka, ha? Habang nagmamadali akong umuwi, hindi ko maiwasang isipin ang biglaang twist na nangyari. Ang daming nangyayari, ang daming dapat isipin, pero sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi na ito simpleng pagkakaibigan lang. Ano kaya ang mangyayari sa amin ni Claire? Ano ang chismis na sinasabi ni Leo? At ano ang emergency sa bahay? Hindi ko alam, pero sigurado akong hindi ito ang huli sa mga sorpresa ng buhay estudyante. Hindi ko akalaing ang simpleng pagkakaupo ko sa tabi ni Mia ay magiging simula ng napakaraming pagbabago sa buhay ko. Noong una, para kaming mga estranghero na pinilit lamang na magtabi dahil sa kakulangan ng upuan sa silid-aralan. Pero habang tumatagal, unti-unti kaming nagkapalagayan ng loob. Hanggang sa dumating ang araw na iyon kung saan nagsimula ang lahat ng hindi ko inaasahan. Isang Biyernes ng hapon, abala kaming dalawa ni Mia sa pag-aayos ng aming proyekto sa biology. Naupo kami sa lilim ng malaking puno sa likod ng paaralan, malayo sa ingay ng ibang mga estudyante. Habang ginugupit niya ang ilang mga larawan para sa aming poster, napansin kong tila malalim ang kanyang iniisip. Mia, okay ka lang ba? Tanong ko habang inaabot sa kanya ang pandikit. Napatingin siya sa akin at ngumiti, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Oo naman, Leo, medyo pagod lang siguro. Nagtataka man, hindi ko na siya pinilit pang magkwento. Baka nga pagod lang siya, sabi ko sa sarili ko.
Ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam na may bumabagabag sa kanya. Nang matapos naming ayusin ang aming proyekto, nagpasya kaming umuwi na. Habang naglalakad kami palabas ng paaralan, bigla siyang huminto at hinawakan ng aking braso. Leo, tawag niya sa akin, seryoso ang tono ng kanyang boses. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Nakaramdam ako ng kaba. Ano yon, Mia? Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Alam mo ba, simula nang maging seatmate kita, nagiba ang tingin ko sa'yo. Hindi ko akalaing magiging malapit tayo sa isa't isa. At sa totoo lang, natatakot ako sa nararamdaman ko. Napamulagat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahan na magkakaroon siya ng ganoong klasing damdamin. Anong ibig mong sabihin, Mia? Ngumiti siya, ngunit bakas pa rin ang kaba sa kanyang mukha. Leo, sa totoo lang, gusto kita, matagal ko nang gusto. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Nagulat ako, pero sa kaibuturan ng puso ko, tila may bahagi sa akin na matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito. Mia, ako rin. Simula nang makilala kita, hindi ko maintindihan pero palagi kitang hinahanap. Napayakap siya sa akin at tila naglaho ang lahat ng kaba at takot. Sa mga sandaling iyon, lahat ng bagay ay tila nasa tamang lugar. Ngunit sa gitna ng aming yakap, biglang nagring ang cellphone niya. Mabilis niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa at sinagot ang tawag. Hello? Oo, Papa, sagot niya at biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Ano? Kailan? Sige, pauwi na ako. Pagkatapos ng tawag, nagmamadali siyang nagpaalam sa akin. Leo, kailangan ko nang umuwi. May emergency sa bahay. Hindi ko na siya napigilan at napatitig na lang ako habang nagmamadali siyang umalis. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari. Masaya ako sa pag-amin namin sa isa't isa pero nag-aalala ako sa posibleng problema sa pamilya ni Mia. Kinabukasan, hindi pumasok si Mia sa klase. Inabangan ko siya buong umaga, ngunit wala ni anino niya. Sinubukan ko siyang i-text at tawagan, pero hindi siya sumasagot. Dumaan ang buong linggo na wala akong balita mula sa kanya. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad ako papuntang kantina, biglang may lumapit sa aking isang kaklase. Leo, narinig mo na ba ang balita tungkol kay Mia? Tanong niya, halatang nag-aalala. Anong balita? Tanong ko, biglang nakaramdam ng kaba. Umalis na raw sila papuntang ibang bansa. Biglaan daw ang pag-alis nila, sagot niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam ang gagawin o sasabihin. Umalis na si Mia? Bakit hindi niya man lang ako sinabihan? Sa dami ng tanong sa isip ko, isa lang ang malinaw. Hindi ko alam kung kailan ko siyang muling makikita. Nagpatuloy ang mga araw, pero tila nag-iba na ang lahat. Naging tahimik ang mga araw ko sa eskwelahan at kahit nakasama ko ang mga kaibigan ko, pakiramdam ko ay may kulang. Sa mga gabi, hindi ko maiwasang mag-isip kung nasaan na si Mia. Baka kaya hindi siya makontak dahil nasa ibang bansa na nga siya. Pero bakit biglaan at bakit hindi niya ako sinabihan? Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng aking desk, nakita ko ang isang maliit na papel na nakaipit sa isa sa mga libro ko. Nakalimutan ko palang may iniwan si Mia na sulat para sa akin noong huling araw naming magkasama. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ito. Leo, kung binabasa mo ito, siguro'y wala na ako sa tabi mo. Pasensya na kung hindi ko nasabi agad ang lahat. Mahal kita, pero may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag ngayon. Sana'y maghintay ka. Balang araw magkikita rin tayo ulit. Napabuntong hininga ako at sa mga sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Hihintayin ko si Mia kahit gaano pa katagal. Kung tatanungin mo kung paano nagsimula ang lahat, hindi ko rin talaga alam ang eksaktong sagot. Ang alam ko lang, isang araw ay nagising na lang ako na palaging nakangiti
kapag nakikita ko si Lila. Hindi ko inasahan na ang simpleng pagbati niya na, "Good morning, seatmate," ay magiging isa sa pinakaaabangan kong parte ng araw. Noong una, akala ko'y simpleng pagkakaibigan lang ang namamagitan sa amin. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong naramdaman ang kakaibang saya tuwing nag-uusap kami. Tulad ng madalas na nangyayari sa mga kwentong pag-ibig, nagsimula sa simpleng usapan tungkol sa mga assignment hanggang sa paglalakad pa uwi kasama siya. Isang araw, habang nakaupo kami sa ilalim ng malaking puno sa likod ng paaralan, naalala ko ang isang tanong na naglaro sa isip ko. "Lila," tanong ko habang nakatingin sa mga dahon na unti-unting nalalaglag mula sa puno, "ano ang pangarap mo?" Napatingin siya sa akin. Binigyan ako ng isang ngiti na tila ba'y may kahulugan. "Pangarap kong maging isang mahusay na guro," sagot niya na may kasamang kislap sa kanyang mga mata. "Gusto kong makapagbigay inspirasyon sa mga estudyante tulad ng ginagawa ng mga paborito kong guro sa akin." Ang sagot niya ay hindi na bago sa akin. Madalas na niyang sinasabi sa akin ito. Pero sa pagkakataong iyon, may naramdaman akong kakaiba. Ang determinasyon at pagnanasa sa kanyang boses ay tila ba'y nagbibigay ng bagong pag-asa sa akin. Siguro'y ang pangarap niya ay naging bahagi na rin ng pangarap ko. Sa kabila ng mga simpleng pag-uusap, may mga pagkakataong tahimik kaming magkasama. Sa mga sandaling iyon, iba ang nararamdaman ko. Parang may sinasabi ang katahimikan na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin na para bang may gustong ipahiwatig. Dumating ang araw ng aming unang field trip bilang magkasintahan. Hindi ko na mabilang kung gaano karami ang beses na nagpunta kami sa mga field trip, pero ang isang ito ay espesyal. Hindi dahil sa destinasyon kundi dahil sa kasama ko. Habang nasa bus, pinili naming umupo sa likod. Sa likod kung saan ramdam mo ang bawat pag-uga ng sasakyan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, komportable kaming magkasama. Pinagmasdan ko siya habang nakikinig sa musika gamit ang kanyang earphones. Ang kanyang mga matay nakapikit at tila ba'y nasa ibang mundo. Tinanong ko ang sarili ko kung ano ang iniisip niya. Ano kaya ang pumapasok sa kanyang isip sa mga ganitong pagkakataon? Minsan iniisip ko na baka pareho kami ng nararamdaman. Baka katulad ko, iniisip din niya kung paano naging espesyal ang simpleng pagkakaibigan naming dalawa. Pagdating namin sa destinasyon, isang magandang park sa tabi ng dagat, hindi ko mapigilang humanga sa tanawin. Habang abala ang mga kaklase namin sa pagkuha ng litrato, kami ni Lila ay naglakad-lakad lamang sa dalampasigan. Ang hangin ay malamig at ang sikat ng araw ay tamang-tama lang. Parang perpekto ang lahat. Nang mapagod na sa paglalakad, naupo kami sa isang bangko. Walang imikan. Tanging ang tunog ng mga alon ang maririnig. Maya-maya, naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang ulo sa balikat ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero hinayaan ko na lamang. Ilang sandali pa, nagtanong siya sa akin, "Anong mangyayari kapag natapos na ang school year?" Isang tanong na hindi ko inaasahan at tila ba'y isang balakid sa kasalukuyang saya. Nagulat ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. "Baka magkahiwalay tayo ng paaralan," patuloy niya. "Baka hindi na tayo seatmate." Sa kabila ng saya, naramdaman ko ang kirot sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung paano mag-react, pero isa lang ang alam ko, ayaw kong mawala siya sa buhay ko. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang may sumigaw mula sa malayo. Isang kaklase namin, takbong-takbo papunta sa amin, may hawak na papel sa kanyang kamay. "Lila, may sulat para sa'yo," sigaw niya. Nagulat si Lila. "Para sa akin? Sino kaya ang nagpadala?" Tanong niya, tila ba'y naguguluhan. Kinuha niya ang papel, binuksan at binasa ito ng tahimik. Habang binabasa niya, kitang-kita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagkagulat, unti-unti itong napalitan ng kaba.
Ano ang nakalagay? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Pero bago pa siya makasagot, biglang may tumawag sa telepono niya. Isa pang sorpresa, tumingin siya sa akin at sa kanyang mga matay may halong takot at pag-aalinlangan. Alam kong may dapat akong malaman pero hindi ko alam kung ano. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang lahat ay magbabago. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagsulyap sa likod ng aking notebook ay magiging simula ng isang hindi malilimutang kabanata sa aking buhay. Nagsimula ang lahat noong umagang iyon sa klase ng matematika. Nasa gitna kami ng tahimik na pagsusulit nang biglang may nahulog sa sahig mula sa likod ng aking upuan. Isa itong maliit na piraso ng papel na tila may kahalagahan. Nang pulutin ko ito, napansin kong may nakasulat na pangalan ko sa labas. Agad akong kinabahan at na-curious. Sa likod ng papel may nakasulat na, sa kung sino mang makakabasa nito, sana'y magtagumpay ka sa iyong mga pangarap. Medyo cryptic ang mensahe kaya't hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Dahan-dahan kong itinupi ito at ibinalik sa aking bag para hindi mapansin ng guro. Pagkatapos ng klase, hindi ako mapakali. Sino kaya ang naglagay ng mensahe sa upuan ko? At bakit? Nagdesisyon akong itago muna ito at alamin sa susunod na mga araw kung sino ang responsable. Ngunit habang tumatagal, lalo akong nagiging interesado. Pumasok sa isip ko si Alex, ang aking seatmate. Mula nang magsimula ang semestre, palagi kaming magkatabi. Hindi ko mapigilang magtaka kung siya ba ang naglagay ng mensahe doon. Sa sumunod na mga araw, napansin kong mas madalas na tumitingin si Alex sa akin. Hindi ko alam kung nahihiwagaan lang ako sa sitwasyon o sadyang may kakaiba sa mga tingin niya. Isang beses, sa gitna ng aming kwentuhan tungkol sa paborito naming banda, biglang sumeryoso ang mukha niya. May gusto sana akong sabihin sa'yo pero baka hindi pa ito ang tamang panahon, sabi niya habang tila may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, medyo naguguluhan pero naiintriga. Basta isang araw kapag ready na ako, sasabihin ko sa'yo. Ngumiti siya, ngunit bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Ngunit isang araw, habang nasa cafeteria kami, biglang may lumapit sa amin na isang babaeng hindi ko lubos na kilala. May dala siyang isang maliit na sobre at iniabot ito kay Alex. Nakita kong bahagyang namutla si Alex at agad kong naramdaman na may hindi pangkaraniwang nangyayari. Ano to? Tanong niya, pilit itinatago ang kanyang pagkabigla. Buksan mo na lang, sagot ng babae bago umalis, iniwang tulala si Alex. Nang buksan ni Alex ang sobre, nakita ko ang isang larawan. Isa itong lumang litrato na kuha sa isang park. Naroon si Alex kasama ang isang batang babae na hindi ko kilala. Mukhang close sila sa isa't isa at may nakasulat sa likod ng litrato. Para sa ating mga pangarap. Tila may bumalik na alaala kay Alex, bigla siyang nagpaalam at dali-daling lumabas ng cafeteria. Naiwan akong nag-iisa, puno ng katanungan. Sino ang babae sa litrato? At ano ang kinalaman nito sa kanya? Kinagabihan, hindi ko mapigilang mag-isip. Naalala ko ang mensahe sa papel na nahulog sa klase. May koneksyon kaya ito sa nangyari kanina? Hindi ako mapakali sa mga tanong na gumugulo sa isipan ko. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kinaumagahan, nagulat ako nang makita si Alex na naghihintay sa labas ng classroom namin. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, seryoso ang muka. Sumama ako sa kanya sa isang tahimik na lugar sa likod ng paaralan. May kailangan akong ipagtapat, simula niya, ang babae sa litrato. Siya ang dati kong pinakamatalik na kaibigan. May pinangako kami sa isa't isa pero nagbago ang lahat nung bigla siyang lumipat ng paaralan. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Simula noon, hindi ko na siya nakita ulit. Akala ko nakalimutan ko na, pero mali pala ako. Anong koneksyon nito sa papel na nahanap ko? Tanong ko,
hindi na mapigilan ang sarili. Yun ang hindi ko maintindihan, sagot niya. Pero parang sinasabi ng lahat ng ito na bumalik siya at may gusto siyang ipaalala sa akin. Nang marinig ko iyon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Parang may bumabalot na misteryo sa pagitan namin ni Alex at hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang damdaming hindi ko maikakaila. Isang biglaang bulong ng hangin ang nagdala ng malamig na simoy sa paligid. Tila nagsasabing may mga susunod pang revelasyon na kailangan naming harapin. Sa gitna ng katahimikan, biglang may dumating na mensahe sa cellphone ni Alex. Nang basahin niya ito, tila lumuwag ang kanyang mukha. Kailangan nating puntahan ang lugar na ito. Sabi niya, ipinapakita ang mensahe na may address ng isang lumang coffee shop sa bayan. Ang address na iyon ang magiging simula ng susunod naming paglalakbay, isang hakbang na magdadala sa amin sa isang hindi inaasahang twist ng aming kwento. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng aming mga hakbang, ngunit sigurado akong haharapin namin ito ng magkasama. Hindi ko alam kung paanong nangyari, pero isang araw, bigla na lang nag-iba ang lahat. Nagsimula ang lahat ng umagang iyon nang pumasok ako sa aming silid-aralan. Dala ang aking mga kwaderno at ang ideya na magiging isang normal na araw lang ito. Naupo ako sa aking pwesto, katabi si Mia, ang aking matalik na kaibigan na naging seatmate ko simula pa noong unang taon sa kolehiyo. Uy, Nate, may balita ako. Bungad ni Mia habang nakangiti, ang mga mata niyang kislap na kislap. Alam kong may kung anong kalokohan na naman siyang naiisip. Ano na naman yan, Mia? Sagot ko habang inaayos ang aking mga gamit sa mesa. Sanay na ako sa mga ganitong klaseng kwento mula sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, palaging may sorpresa. Napansin mo ba si Mark, yung bagong estudyante na transfer? Tanong ni Mia na parang may sikreto siyang gustong ibahagi. Siya ba yung palaging nasa library? Tanong ko, sinusubukang alalahanin ang mukha ng lalaking tinutukoy niya. Malimit ko siyang makita, pero hindi ko siya gaanong pinapansin. Oh, siya nga, sagot ni Mia na tila excited. Nalaman ko na may crush siya sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganitong klaseng balita. Hindi ko pa nga siya lubusang kilala, pero heto si Mia parang gustong ipagkasundo kami. Tiningnan ko si Mia, nagtataka kung seryoso ba siya, pero ang nangiti niya ay nagsasabing hindi siya nagbibiro. Huwag kang mag-alala, Nate. Hindi kita ipipilit na makipagkilala agad. Pero sinasabi ko lang na baka gusto mong makipagkaibigan sa kanya. Dagdag pa ni Mia. Ang totoo, hindi naman talaga ako interesadong makipagkaibigan kay Mark. Komportable na ako sa aming maliit na mundo ni Mia. Pero sa kabila ng lahat, parang may kakaibang kiliti akong naramdaman. Sige Mia, pag-iisipan ko, sagot ko sa kanya, na parang kontento na siya sa sagot ko. Bumalik kami sa aming mga gawain, pero hindi ko maialis sa isipan ko ang sinabi niya. Habang tumatakbo ang oras, napansin ko ang sarili kong palaging sinasadyang mapatingin sa direksyon ni Mark. Habang nagli-lecture si Professor Santos, hindi ko maiwasan ang panakaw na tingin. Nag-aalala ako na baka mahuli ni Mia ang aking pagkagusto, pero siya naman ay abala sa pakikipag-usap sa ibang kaklase. Dumating ang break time at nagulat ako nang bigla na lang lumapit si Mark sa amin. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hi Nate, pwede bang makipagkilala? Tanong ni Mark na may nangiti sa labi. Nasa likod ko si Mia at ramdam ko ang subtle na tawa niya. Kahit paanong pilit kong iwasan, hindi maitatanggi ang pagkasabik ko sa aming unang pag-uusap. Ah, Mark, tama. Nice to meet you, sagot ko, sinusubukang itago ang kaba. Nagpatuloy ang usapan namin. Hindi ko inaasahan na magiging magaan ang pakiramdam ko habang nakikipag-usap sa kanya. May kung anong misteryo sa kanyang mga mata na tila nag-uudyok sa akin na alamin pa siya ng lubusan.
Nagulat ako nang biglang magring ang bell, hudyat na oras na para bumalik sa klase. Nagmamadali kaming bumalik sa aming mga upuan. Habang nakaupo, napatitig si Mia sa akin. May ngiting puno ng pangungutya. Ano, Nate? Mukhang may chemistry kayo ha? Biro ni Mia na ikinataas ko ng kilay. Chemistry? Wala, Mia. Friends lang. Sagot ko, sinusubukang gawing kaswal ang tono ko. Pero sa loob ko, hindi ko maitatanggi na may kakaiba talaga. Natapos ang araw at naghiwalay kami ni Mia sa labas ng campus. Sa pag-uwi ko iniisip ko pa rin ang nangyari kanina. Hindi ko maalis sa isipan ko si Mark. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, bigla kong naalala ang isang bagay. Naalala ko ang kwento ni Mia tungkol sa isang sikretong admirador na may lihim na pagtingin sa akin, isang taong hindi ko pa nakikilala. Naisip ko, posible kaya na si Mark iyon? Habang nakatitig ako sa kisame, naramdaman ko ang kakaibang kilig. Nagpa siya akong alamin ang totoo, pero hindi ko pa rin alam kung paano. Kinabukasan, sinadya kong pumunta sa library ng mas maaga. Gusto kong makasigurado kung si Mark nga ba ang taong iyon. Habang naghahanap ako ng libro, narinig ko ang boses niya mula sa likuran ko. Nate, nahanap ko ang libro na hinahanap mo, sabi ni Mark na ikinagulat ko. Hindi ko naman siya binanggit tungkol sa libro, pero paano niya nalaman? Napatigil ako, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Ang palad ko'y tila nanlalagkit sa kaba. Sa puntong iyon, alam kong may kailangan akong alamin. Mark, may gusto akong itanong, sabi ko naglalakas loob na humarap sa kanya. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking tanong, bigla niyang inabot ang kamay ko. Nate, gusto kitang makilala pa ng lubusan, sabi ni Mark na ikinagulat ko. Ang mga salita niya ay puno ng sinseridad na tila may kahulugan sa likod ng mga ito. Sa huli, iniwan niya akong may tanong sa isipan. Isang tanong na hindi ko alam kung sasagutin ko ba. Sino nga ba ang sikretong admirador ko? At bakit tila alam ni Mark ang mga bagay na hindi ko pa nababanggit sa kanya? Sa pagkakatong ito, alam kong may kailangan akong tuklasin. Isang sikreto na magbabago sa lahat ng aming pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may kaba at excitement na hindi ko maitanggi. Sino nga ba si Mark sa buhay ko? Isang buwan na ang lumipas mula nang maging opisyal ang relasyon namin ni Clara. Ang dating tahimik at simpleng pagkakaibigan ay unti-unting lumalim at bawat araw na magkasama kami sa paaralan ay nagiging espesyal na alaala. Ang pagiging seatmate namin ay nagbunga ng masaya at makulay na simula, ngunit sa likod ng bawat ngiti at tawanan ay may mga tanong na hindi ko pa nasasagot. Isang umaga, habang naglalakad kami papunta sa silid-aralan, napansin kong tila balisa si Clara. Hindi siya tulad ng dati na punong-puno ng enerhiya at kasabikan. May problema ba? Tanong ko habang hinawakan ang kanyang kamay. Ngumiti siya, ngunit hindi nito natakpan ng lungkot sa kanyang mga mata. Wala naman, Dave. Medyo pagod lang siguro ako. Sagot niya, ngunit ramdam kong may mas malalim pang dahilan. Nang makarating kami sa klase, agad kong napansin ang kakaibang tensyon sa paligid. Parang may alingas-ngas na hindi ko mawari. Sa isang iglap, narinig ko ang bulong-bulungan ng mga kaklase namin. Narinig niyo na ba? May bagong estudyante raw na makakasama natin, sabi ni Jenny, isa sa mga kaklase namin na laging updated sa mga balita sa paaralan. Nagkatinginan kami ni Clara at kahit papaano, nawala ang kanyang lungkot. Exciting naman yan. Bihira lang magkaroon ng bagong estudyante sa gitna ng school year, sabi niya at nagpatuloy kami sa pag-aayos ng mga gamit sa mesa. Habang abala kami sa pakikinig sa leksyon, hindi ko maiwasang mapansin ang malikot na pag-iisip ni Clara. Parang may iniisip siyang malalim at kahit anong pilit kong intindihin, hindi ko pa rin magawang abutin ang pulso ng kanyang damdamin. Bigla na lang akong nagdesisyon na tanungin siya mamaya, baka sakaling maging mas bukas siya sa akin.
Pagkatapos ng klase, nagpasya kaming magtungo sa cafeteria para magmeryenda. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapansin ang isang kakaibang aura sa paligid. Parang may bagay na magaganap na hindi ko pa nalalaman. Nang makaupo kami sa paborito naming mesa, nagpasya akong buksan ang usapan. Clara, alam mong nandito lang ako para sa'yo, 'di ba? Kung may problema ka, pwede mo akong sabihan, sabi ko. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nagpakita ng isang ngiti na puno ng pasasalamat. Salamat, Dave. Alam mo, minsan iniisip ko kung bakit ang dami-dami nating iniintindi sa buhay estudyante. Parang ang simple lang dapat, pero ang dami palang kailangang harapin, ani Clara. Doon ko naisip na baka may kinalaman sa kanyang pamilya o personal na buhay ang bumabagabag sa kanya. Nang biglang may pumasok na estudyante sa cafeteria na agad na naging sentro ng atensyon. Isang matangkad na lalaki, may suot na pormang pang-eskwela na hindi karaniwan sa aming paaralan. May kakaibang karisma at tiwala sa sarili. Agad kong narinig ang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Siya nga yung bagong estudyante, si Alex, sabi ni Mark sa kabilang mesa. Nang makita ni Clara si Alex, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang biglang pagkabigla. Parang may kilala siya sa taong iyon na hindi ko pa alam. Clara, kilala mo ba siya? Tanong ko at sa pagkakataong iyon, hindi niya ako sinagot. Bagkus ay nagpatuloy siya sa pagtingin kay Alex na tila may kakaibang alaala ang bumabalik sa kanya. Nagpatuloy ang mga araw na tila may kakaibang pag-iwas si Clara kay Alex. Pero hindi ko maiwasang itanong sa sarili, bakit ganun ang reaksyon ni Clara sa kanya? Isang araw, nagtanong ako kay Clara habang naglalakad sa campus. Clara, bakit parang may iniwasan ka kay Alex? Tanong ko, at sa wakas huminga siya ng malalim at nagdesisyon na magsalita. Dave, siya si Alex, ang dati kong kaklase at ang dati kong kasintahan, sabi ni Clara at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko inaasahan ang revelasyong iyon at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Parang may bumagsak na mundo sa harapan ko. Sa kabila ng lahat ng saya, may bahagi ng nakaraan ni Clara na biglang bumalik upang guluhin ang kasalukuyan. Hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Ang dati niyang kasintahan ay nasa parehong paaralan at ang takot na baka bumalik ang kanilang nakaraan ay unti-unting sumisiksik sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong magtiwala kay Clara. Ang pagmamahalan namin ay sinubok ng panahon at ito ang oras para patunayan ko sa kanya na handa akong harapin ang kahit anong pagsubok basta't magkasama kami. Habang papalayo kami ni Clara mula sa cafeteria, lumingon ako sa direksyon ni Alex. Sa kabila ng kanyang misteryosong presensya, alam kong may mga bagay na kailangan pang malaman. Dito nagsisimula ang bagong yugto ng aming kwento, isang bahagi na puno ng tanong at pag-asang makahanap kami ng kasagutan. Ano nga kaya ang magiging epekto ng kanyang pagdating sa relasyon namin ni Clara?